Hello. Okay, once again, good afternoon and we praise God sa pagpapatuloy. And again, despite of situation, no, kami 2 days na po kami walang internet connection pero pinagpapanalangin talaga na maging malinaw pa rin yung reception, especially tayo ngayon ay magkakahiwalay. But anyway, tayo magpapatuloy at ating buksan ang salita ng Diyos, ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 3 at babasahin natin ang dalawang talata from verse 14 hanggang 15. So Genesis chapter 3 verse 14 to 15. So pakihanda po no ang inyong mga Biblia. Now, isa sa mga pinakamahalagang katotohanan na kapag hindi tinanggap ay magiging batayan upang masabi na ang taong iyon ay walang kaligtasan. At iyon ay ang katotohanan na si Jesus ay ganap na tao. Okay, ulitin ko po, isa sa mga pinakamahalagang katotohanan na kapag ang katotohanan ito ay hindi tinanggap, maaari natin gawing batayan iyon upang masabi na ang isang taong iyon or even yung grupo na iyon, no, na hindi tinatanggap ang katotohanan na si Jesus ay ganap na tao. Siya ay ganap na Diyos at ganap na tao nang siya ay naparito sa lupa. Hindi ito dapat tanggihan dahil ito ay napakahalaga para sa ating kaligtasan. Ito rin ay mahalaga sa mismong pagsasakatuparan ng ating kaligtasan. So this is very important, no? Hindi natin tinatanggap na sasabihin ng mga tao na ang Panginoong Yesus ay Diyos lang at nagkatawang tao lang pero Diyos lang siya. No, but ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, siya ay ganap na Diyos at siya ay ganap na tao. And we will focus on His humanity. Sa hapong ito, sa patuloy na pagtingin natin sa Ebanghelyo, sa mga tagpo, no, sa Genesis, matututunan natin na ang ating tagapagligtas ay tunay na binhi ng isang babae. Sa makatuwid, siya ay tao at lubos na mahalaga upang tayo ay maligtas. Ngayon, tayo po ay magsitayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Babasahin natin in Genesis chapter 3, verse 14 hanggang 15. Sabay-sabay po nating basahin. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. At patuloy po naming hinihingi ang iyong paggabay at pagbibigay linaw sa iyong salita at makita namin ang kahalagahan ng Panginoong Hesus ay ganap na tao at makita namin ang ebanghelyo na iyong inihayag mula pa man sa simula. Kami po ay umaasa sa iyong pagkilos at tanging nalulugod lamang sa iyo, O Diyos, na siyang karapat-dapat ng lahat ng ito. Maluwalhati ka, Panginoon, at ako po'y humihingi ang iyong alagad ng biyaya mo sa pangaral ng salita. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiyo po muli. So, matapos natin makita ang pag-iral no, ng sangnilikha sa Genesis chapter 1, at ang pinagmulan ng sangkatauhan sa Genesis chapter 2, mababasa naman natin ang pagbagsak, no? Sa chapter 3. Dito na 'yon, no? Nasa tagpo na tayo na pagbagsak. Hindi na inabot ng isa o ilan pang chapters.
bago makita natin ang pag-asa. No, immediately, no, pagkatapos ng pagkabagsak ay nakita natin ang pag-asa. At iyon ay makita natin sa verse 15. Kung matatandaan ninyo, ito ay tinatawag na proto-evangelium. Ibig sabihin ng unang paghahayag ng biyaya o ng ebanghelyo. So sa verse 15, maririnig natin ang pinakaunang mga salita ng biyaya. Sabi diyan, sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. No? Sa kanyang binhi, ito ay patungkol sa babae. Kasi ang kinakausap ng Panginoon dito ay ang ahas. No? So sinabihan niya ang ahas, sa kanyang binhi, pertaining to the woman, ito ang dudurog ng iyong ulo. At sa apong ito, sasagutin natin ang tatlong tanong. No? Kailan sinabi ang mga salitang ito? Sino ang nagsabi ng mga salitang ito? At kanino niya sinabi ang mga salita ng biyaya na ito? So, unang tanong, no? Kailan? No? Kailan niya ito sinabi? Kailan sinabi ang mga salita ng biyaya? Now, ang pinakaunang mga salita ng biyaya ay sinabi pagkatapos pumasok ang kasalanan sa mundo. Right after. No? Ito yung panahon na nawala na ang hindi pagkahiya or nawala yung innocence, no? Na ni Eva at ni Adan at sila na ay naging guilty sa harapan ng Diyos. Now, binigyan sila ng iisang utos upang mapatunayan ang kanilang pag-ibig at pagsunod sa Diyos, ngunit hindi nila ito sinunod. Kaya ito ay isang magandang paalala sa atin, sa lahat na nakikinig dito, at para sa mga tao na naniniwalang magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kautusan. No? Nasubukan na po yung way na yon, yung magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kautusan. Nasubukan na po yon. At iyon ay hindi nagtagumpay. No? At hindi po iyon magiging posible. Nakita natin ito sa unang tatlong chapter ng Genesis. Kasi tingnan po natin, si Eva at si Adan ay nilikha ng Diyos na malinis, perpekto, no? Walang pagnanais na gumawa ng mali. Okay? Wala silang pagnanais na gumawa ng mali. Bagaman, pwede silang gumawa ng mali at pwede din silang gumawa ng tama. Pero wala pa yung pagnanais. Wala pa yung inclination, no? Sa mga maling bagay. Malaya silang gumawa ng tama. Hindi sila alipin na kasalanan. Hindi rin sila patay sa kasalanan. Ngunit sila ay hindi sumunod. Kaya paano natin magagawa yung bagay na yon na tayo ay pinanganak na makasalanan? Paano natin magagawa yung perpektong pagsunod sa kautusan kung tayo ay alipin ng kasalanan? Kung tayo ay pinanganak bilang patay sa kasalanan? So, imposible po. No? Imposible. Hindi natin kayang mamuhay ng may perpektong pagsunod sa kautusan. Kaya again, kung sino man ang nag-iisip pa rin ngayon na mas maliligtas siya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan or sa pamagitan ng pamumuhay ng maganda or kung ano paman, well, ito ay nagpapakita sa atin na hindi natin kaya ang perpektong pagsunod. Kasi yun po ang standard ng banal na Diyos. Kaya nawa makita natin na wala tayong pag-asa at wala din tayong kakayanang iligtas ang ating mga sarili. No, itong nangyari sa binasa natin is a proof na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sa ganitong sitwasyon o panahon, sinabi ang pinakaunang mga salita ng biyaya, no? At ano yung salita ng biyaya na yon? Na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. So, in that situation,
na ang tao ay fallen na, ang tao ay guilty na, no? In that situation, ang mga salita ng biyaya na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas ay sinabi. No, pangalawa, sino ang nagsabi nito? Sino ang nagsabi ng mga salita ng biyayang ito? Verse 14, kung titingnan natin ang unang bahagi, sinabi diyan, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas. So malinaw, no? Malinaw na ang mga salita ng biyaya or ang pangako ng paggapi sa kalaban at pangako ng paggapi sa lahat ng epekto na idinulot ng pagkakasala ay nagmula mismo sa Diyos. No, ang Diyos mismo ang nagsabi ng mga salitang ito. Ngayon, ano ang pinapakita ng katotohanan ito? Pinapakita nito ang pag-ibig ng Diyos. Pinapakita nito kung gaano ka mahabagin at maawain ang Diyos. Pakaisipin niyo po, no? Pakaisipin natin kung gaano na insulto ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang lahat sa tao, no? Ibinigay niya ang lahat ng pangailangan ng tao, ngunit ang katotohanan ng kanyang sinabi ay sinawalang bahala. Sa halip, sila ay nakinig sa kasinungalingan at makikita natin ang parehong pattern sa lahat ng panahon at henerasyon ng sangkatauhan. No? Ang laging pinaniniwalaan ng mga tao ay ang kasinungalingan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, mga kapatid, hindi hinarap ng Diyos sila Eva at Adan na may dalang parusa at pagkawasak. No? Nakita nyo, hindi niya hinarap sila Eva at Adan ng may dalang pamalo or dalang paghuhukom. Sa halip, siya ay humarap sa kanila na dala ang biyaya. Yun yung dala niya, yung biyaya. Ang mensahe ng pag-asa. Kaya nawa maalala at makita natin ang pag-ibig ng Diyos. No? Siya na nagsabi ng pinakaunang mga salita ng biyaya. So, when I was talking with Jamie, kasi nga naririnig ko rin yung sharing nila, pasensya na, no? Mga sharing ng grupo nila Jamie, merong laging nasasabi na paano ko kaya magagawa na yung pagdidisiplina, yung ganun ba? Gusto kong gawin pero na-fail. Then pagkatapos nila, kinausap ko si Jamie, sabi ko, wala nang ibang motivation, wala nang ibang paraan upang isang tao ay disiplinahin ang kanyang sarili at magsumikap na kilalanin ng Diyos, kundi sa pamagitan lang ng pagbabalik sa Ebanghelyo. Sabi ko sa kanya, remind them to remember God's grace. Remind them to remember the love of God. Wala nang ibang mag-uudyok sa isang tao na magsumikap na patuloy. Kasi we will, darating talaga yung time na manlalamig, no? Mawawala yung nig sa heart, parang walang gana, pero tanging ebanghelyo, no? Kaya always, lagi nating alalahanin ang ebanghelyo. And ito, pinaalala sa atin, no, sa sitwasyon na ang tao ay nahulog sa kasalanan, humarap ang Diyos sa kanila na dala ang biyaya. No? Bagaman sinabi na kapag kinain nyo yan, kayo ay mamamatay. Pero nakita nyo yung grace, no? Nakita natin yung grace. Ngayon, ang pangatlong tanong, kanino ito sinabi? Kanino sinabi yung mga salita ng biyaya? Bagaman ito ay direktang sinabi sa ahas, gaya nga ng mababasa natin sa verse 14, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, ngunit ang mga salitang ito ay para rin sa kapakanan ng sangkatauhang magmumula kay Eva at Adan, no? Kasi binanggit dito si Eva, no, ang babae. So, ang mga salitang ito ay sinabi para din sa atin, para sa inyo. At ang tanong, sino ba tayo? No? Kung makikita nyo, Eva, Adan, at yung ahas. Sila yung mga tinatawag na guilty party. Ito yung side ng mga mga guilty or sa lengguwahe pa ng justice, tayo yung mga suspect, no?
Ito yung mga sinabihan, yung mga suspect, yung mga law violators, no? Tayo ang mga sinabihan nito. At ano ang napaka-importanteng katotohanang matututunan natin dito? Ang pagkilos para sa kaligtasan ay nagmula sa Diyos at hindi sa tao. Ito yung isa sa mga bagay na dapat nating makita, no? Ang pagkilos para sa kaligtasan ay nagmula sa Diyos at hindi kailanman nagmula sa tao. Nang ang tao ay gumawa ng bagay na kanilang ikakamatay o ikamamatay, ang Diyos ay gumawa ng bagay na kanilang ikabubuhay. Naririnig niyo po 'yon? No? Nung tao gumawa siya ng kasalanan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, ang Diyos ay gumawa naman ng bagay na para naman sa kanilang ikabubuhay. Nang ang tao ay gumawa ng bagay papalayo sa Diyos, ang Diyos naman ay gumawa ng bagay upang mapalapit muli tayo sa Kanya. Hindi inihayag nila Eva at Adan ang kanilang kasalanan. Hindi nyo mababasa na nag-confess si Eva at Adan sa kanilang kasalanan, gaya ng lagi nating ginagawa, di ba? Sa halip, nagturuan pa sila. Sabi ni Adan, yung babae kasing pinigay mo eh. No, kung i-analyze talaga natin, ang sinisi niya pa yung Diyos. Yung babae kasi na binigay mo. No? Hindi sila umamin sa kasalanan, ni hindi sila humingi ng tawad, no? Ni hindi sila humingi ng awa sa Diyos. Ngunit bagaman ganito ang sitwasyon, at again, tayo din, ganun din tayo halos palagi. Pero bagaman ganito ang nangyayari, pumarito ang Diyos na dala ang pag-ibig. Kapag walang pakialam ang tao, may pakialam ang Diyos. Kapag walang magawa ang tao, ginagawa ng Diyos ang lahat. Kapag walang karapat-dapat sa tao, ibinigay ng Diyos ang lahat. Ang kaligtasan mula sa simula hanggang sa wakas, mga kapatid, ay pawang biyaya lamang. Tumatakbo ang tao patungo sa impyerno, ngunit tinatawag siya ng biyaya patungo sa langit. Nakita niyo po 'yon? Ngunit kung ating babalikan, no, kasama sa sinabihan ng itong 14, verse 14 and 15, kasama doon, at actually, directly, ang sinabihan ng Diyos dito, ang ahas. Ngunit, kung mapapansin nyo, walang mensahe ng paghasa para sa kanya. Diba? Walang mensahe ng biyaya para sa kanya. Tanging ang katiyakan ng pagkasira at kapahamakan ang naghihintay sa kanya, na siya ring karapat-dapat sana para sa atin. Naririnig niyo po yun? Ngunit, pinili ng Diyos na kaawaan, ikaw. Kaawaan ka. Kaawaan tayo. No? At pinili ng Diyos na itong ahas at ang kanyang hukbo ay mapunta sa tiyak na kapahamakan. Kaya, nawa, maisip natin ngayon kung gaano kamangha yung biyayang ito. Kita niyo po yun? At magdulot nawa ito ng labis na pasasalamat sa ating mga puso sa Diyos. No? And in reality pa, hindi lahat ng tao ay nakatanggap ng biyaya. Merong mga tao sa labas na sila din ay mapapahamak. 'Di ba? Pero ikaw, sa biyaya ng Diyos, narinig mo at pinangahawakan mo ang biyayang ipinagkaloob niya. No? At ano ang ipinagkaloob na biyayang ito? Ano yung biyaya? Ano yung mensahe? Ano yung laman ng salita ng mga biyaya na sinabi? Verse 15, ang kanyang binhi. Ang binhi ng babae. Dito ay inihayag po ng Diyos na ang isang at nag-iisang tagapagligtas ay dadating. No? At ang tagapagligtas na dadating na ito, na binhi o ipinanganak ng babae, ay nangangahulugan na ang tagapagligtas na yon ay magiging tao. So, dalawa ang katotohanang pinapakita nun. Merong darating na tagapagligtas
At ang tagapagligtas na yon ay magiging tao. At sino ang binhing iyon? Ang Panginoong Hesukristo. At sa pangakong ito, gaya nga ng sabi ko kanina, inihayag ng Diyos na ang tagapagligtas ay magiging isang tao. Tandaan niyo yan. Isang katulad natin. Sa madaling salita, ang Diyos ay magiging tao upang iligtas ang tao. Naririnig niyo po yun? Ang Diyos ay magiging tao upang iligtas ang makasalanang tao. Ang manlilikha ay naging katulad ng mga nilikha. Ang makapangyarihang Diyos ay naging kaawa-awang sanggol sa sabsaban. Naririnig niyo po yun? Ang walang hangganan ay pumasok sa mundong may hangganan. Naririnig niyo yun? No, nakikita niyo po ba? Ang di masukat na biyayang ibinigay ng Diyos. Di ba? Pero ang tanong, bakit kailangan niyang maging binhi ng babae? Bakit yung proto-evangelium, yung unang paghahayag ng ebanghelyo ay specifically sinabi at tinawag na binhi ng babae? No, bakit kailangan niyang maging tao? No? Napakahalaga na maunawaan natin ito dahil dito nakasalalay ang kapayapaan at kaligtasan mo. Ang sagot, siya ay naging binhi ng babae upang tumayo kapalit natin. Upang iharap ang makasalanang tulad natin sa presensya ng Diyos. Ganito kahalaga ang katotohanang si Jesus ay isang ganap na tao. Again, siya ay naging binhi ng babae upang tumayo kapalit natin, upang iharap ang makasalanang tulad natin sa presensya ng Diyos. Kaya sinabi, sinabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Anong ibig sabihin nun? Ito ay malinaw na nangangahulugan ng eternal punishment para sa mga makasalanan. No? At ang hatol na ito ay para sa ating lahat. Kasama tayo doon. Karapat-dapat tayo ng ganitong kamatayan. Maliban na lang kung may isang walang sala na aako ng ating kalagayan. Yun na lang yung hope ng tao. At iyan mismo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ngunit upang magawa niya yon, nararapat na maging katulad niya tayo, na isang ganap na tao. Dahil kung siya ay ganap na Diyos lang, nang pumarito siya sa lupa, hindi siya mamamatay. Nakita niyo yun? Kung siya ay Diyos lang, He can never die. Kasi Diyos siya eh. Hindi yun mangyayari. Kaya nararapat at tunay nga na isinuot niya ang pagkatao natin upang ialay ang kanyang sarili para sa atin. Ganun kahalaga ang katotohanan yun. Ito ang dahilan bakit siya naging binhi ng babae. Nakikita niyo yun? No? Sa simula pa lang. Upang siya ay magkaroon ng katawang tao upang ialay ang kanyang dugo bilang tao para sa ikatutubos nating mga tao. Diba? And I remember last Sunday, yung topic natin sa afternoon service, Christ as the heavenly bridegroom. Nakita niyo yung pagmamahal, di ba? Inilarawan doon ng pagmamahal niya. And I remember, tinawid niya ang walang hanggan para lang sa'yo. Kaya, di ba, kung lagi niyong tatandaan yon, hindi ka ba mai-in love? Hindi ka ba mauudyokan na mamuhay ng punong-puno ng pasasalamat sa Kanya? Hindi ka ba mauudyokan na
mahalin siya? Hindi ka ba mauudyo ka na sundin siya? Na ialay ang buhay mo para sa kanya? No, kung hindi mo yun nararamdaman, lagot ka. Buhay ka ba? 'Di ba? Kaya kung nawawala yung ninga sa inyong puso, bumalik kayo sa pagmamahal niya, bumalik kayo sa biyaya niya. Ang biyaya niya, makikita niyo yan sa lahat ng parte ng Biblia. Hindi lang sa John 3:16. Minsan naisip natin, ayoko sa Old Testament, boring yan. Anong boring? Nagkaroon ng New Testament kasi merong Old Testament. Ibig sabihin, yung ine-enjoy nyo na gospel na malinaw sa bagong tipan ay nandoon. Sa lumang tipan. So how can it become boring? No? No? Grabe yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Kahit paulit-ulit, no? Na alam na natin ito. Pero kailangang ipaalala sa bawat isa. Bakit? Kasi nagiging matigas tayo. Nagiging malamig ang puso natin. Di ba? At dagdag pa dito, bilang tao, sinunod ng Panginoong Yesus ng perpekto ang buong kautusan. Ngunit ang pagsunod na ito ay hindi para sa Kanya. Hindi niya kailangan yon in some sense, no? Hindi niya kailangan yun. Ngunit ginawa niya ito para kanino? Para pa rin sa'yo. Para sa kanyang mga hinirang na natanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Sa makatuwid po, ito ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Siya ay naging tao katulad natin at hindi nagkasala, namuhay ng matuwid upang ang kanyang kamatayan ay maging ating kamatayan. At napakahalaga nun. Bakit? Anong sabi sino ba nagsabi nun sa gospel books? 'Di ba? Kapag isang tao ay namatay, he's not bounded to the law. Mahalaga na tayo ay mamatay kasama niya para maging malaya tayo sa kautusan. Maging malaya tayo sa penalty ng kautusan. 'Di ba? Kaya yung iba, pag malaki yung utang, nagpapakamatay na lang para quits na. 'Di ba? Kaya napakahalaga na maging kaisa tayo sa kamatayan ni Kristo. 'Di ba? At siya ay naging tao upang ang kanyang kamatayan ay maging ating kamatayan at upang ang kanyang katuwiran ay maging ating katuwiran. Malinaw na ang Panginoong Hesus ang sinugo ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Malinaw po yun, mga kapatid. Kaya bitawan mo na ang lahat ng bagay o kaparaanan na pinagkakatiwalaan mo para sa iyong kaligtasan. Kung naiisip mo na, ay, di pa rin ako ligtas kasi hindi pa rin naman ako perpekto nakakasunod. Kapatid, hindi mo talaga yun magagawa. Kahit bigyan ka man ng libo-libong buhay, hindi mo yun magagawa. Kaya nga, di ba, ang kaligtasan ay biyaya. Kaya ang kailangan mo lang gawin, talikuran mo lahat yung mga inaasahan mo, yung pagsunod mo, yung mga ginagawa mo, talikuran mo yun. Magtiwala ka lang kay Kristo. Yun ang kaligtasan. Tumalikod ka na sa ganitong kasalanan. No, yung kasalanan na pag-iisip na kaya mong iligtas ang sarili mo. At magtiwala ka lamang sa Panginoong Hesukristo. Ibigay mo ang iyong karumihan sa Kanya at ibibigay niya sa iyo ang Kanyang kadalisayan. Ibigay mo ang iyong pagiging dukha at ibibigay niya sa iyo ang Kanyang kayamanan. Ibigay mo sa Kanya ang iyong kahinaan at ibibigay niya sa iyo ang Kanyang kalakasan. Ibigay mo sa Kanya ang iyong sumpa at ibibigay niya sa iyo ang Kanyang pagpapala.
Sa Kanya, bumaba sa lupa ang langit upang ang lupa ay maiangat sa langit. Ang anak ng Diyos ay naging tao upang ang tao ay maging mga anak ng Diyos. Kaya hinihimo ko kayo mga kapatid, no, na laging alalahanin ang katotohanan ito hanggang ang pananampalataya at pag-ibig ay magningas sa inyong mga kaluluwa at puso. Lagi niyo yon isipin. At mapuno ang inyong puso ng pasasalamat sa Diyos. Sa katapusan, ibinigay ang mga salita ng biyaya sa panahong pumasok na ang kasalanan sa mundo. Ito ay sinabi ng Diyos na nagpapakita ng kanyang pag-ibig, habag at awa. Sinabi niya ito sa mga taong ni hindi humingi ng tawad o awa, na nagpapatunay na ang kaligtasan sa simula hanggang sa wakas ay sa Diyos lamang. Ang pangako ng mga salita ng biyaya na iyon ay ang binhi ng babae, na nagpapahiwatig na ang tagapagligtas ay isang ganap na tao, na napakahalaga para sa pagsasakatuparan ng pagliligtas. Iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ay naging tao, katulad natin, at hindi nagkasala, namuhay na matuwid upang ang kanyang kamatayan ay maging ating kamatayan. At upang ang kanyang katuwiran ay maging ating katuwiran. Lastly, siya lang ang tanging kaligtasan ng mga makasalanan. Alalahanin niyo yun at nawa ay mapuno kayo, no? Mapagningas, bumalik ang ningas sa inyong puso para sa ating Diyos. Alalahanin niyo na siya ay naging tao upang ikaw ay maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa katotohanan ito. Even sa paghahayag ng magandang balita mula pa man sa simula, pagkatapos ng tao ay sumuway sa iyo. Indeed, Lord, pinakita nito na tunay at napaka hindi may kukumpara ang pag-ibig mo, O Diyos. Na tunay, Panginoon, na ang iyong tagapagligtas, ang iyong anak, ay naging tao, ganap na tao. At napakahalaga nito para sa kaligtasan. Naway makita namin ang katotohanan ito sa pamagitan ng Espiritu Santo at patuloy na panghawakan at naway ito'y patuloy na magbigay na kalakasan at dinga sa aming mga puso upang sa aming pamumuhay ay makita ang pagsusumikap na mahalin ka ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Hindi upang maligtas, kundi dahil ang kaligtasan ay amin ang nakamtan sa pamagitan ng iyong biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.